The throne, the Lamb upon the throne. Sabay natin ang Lamb of God, mga kapatid, Jesus Christ. Praise the name of the Lord. Hallelujah, we bless your name, Lamb of God, Jesus. Thank you, Lord, for giving your life to us. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Anong pakiramdam mo pag naaalala mo yung nagbigay ng buhay sa iyo? Hallelujah. Anong naaalala mo pag naaalala mo yung nagligtas? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Walang hanggang pasasalamat sa pangalan ng tagapagligtas. Walang iba ang Panginoong Jesucristo. Minsan na nagbigay sa atin ng bigas, hindi natin makalimutan. Minsan na nagbigay sa atin ng ulam, hindi natin makalimutan, mga kapatid. Yung nagbigay ng buhay. Hallelujah! Purihin ang iyong pangalan, Panginoong Diyos. Hallelujah! Come on, open your mouth and worship. Hallelujah! Hallelujah! Buksan mo yung labi mo, purihin mo ang mabuting Diyos. Purihin mo ang Diyos. Purihin mo ang Diyos. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Kung kayang sambahin ng demonyo ang Panginoon. Hallelujah. Kung kayang sambahin ni Satanas ang Panginoon. Lalo na ang mga binubos. Lalo na ang mga tinawag. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Buksan mo yung labi mo, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Lugtanda, tagiwat mo, patayawan, diabo. Hallelujah. Hallelujah. Tatay ko yung nainayaw. Hallelujah. Purihin niya, Panginoon. Hallelujah. Itaas ang iyong pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Itaas natin ang Panginoon. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name. Lahat ng may pangangailangan, sambahin natin ang Diyos. Lahat ng may pangangailangan, sambahin natin ang Panginoon. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Purihin ang iyong pangalan. Hallelujah. 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 To your name. Blessed be your name. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Minsan, pag may mga tao binigyan tayo ng pera, yung utang na loob natin, hindi natin makalimutan. Pag nakita natin yung tao, unay katiragsak, pero nakalimutan natin yung nagbibigay ng buhay, mga kapatid. Amen. Siya dapat lalo nating pupurihin, mga kapatid. Lalo nating sasambahin, dakilang Diyos, ang Panginoon. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Mawatan ka, nawawalin maraming nga po sa biyak mo. Hallelujah. Tumahimik ka dyan. Pero pag may ginawa ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, hallelujah. Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise your name,
Praise your name. Praise your name. Praise your name, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. At kagalakan, lagi na ang tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Salamat, kasama natin si Na-miss ka namin, sister. Praise God. At nawa ay makasama namin kayo lagi. Sana si yung anak niyo. Anong pangalan ng anak niya? Praise God. Tayo ay laging hinahanap ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay gustong ipaunawa ng Diyos sa atin. Lalo na yung mga ibang hindi nagyayaya, nag-iimbita. Dinggin nyo dito Dahil pag narinig nyo ito, magkakaroon kayo ng dahilan bakit imbitahan nyo yung mga mahal nyo sa buhay, mga kapatid. At yung mga nag-iimbita, lalo pang mag-imbita pag naiintindihan nyo ito. Amen. Dahil napakahalaga, mga kapatid, ng pagtuturo ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. Dahil ang pagtuturo ay nagbibigay sa atin ng aral at direksyon sa ating mga buhay. Hallelujah. Hindi lamang tayo Kristiyano sa loob ng simbahan, mga kapatid. Yung iba nga, hindi pa magawa sa loob ng simbahan Joke lang. Di lalo na sa labas. Pag dito pa lang, hindi na tayo Kristiyano, ay sigurado JB sa labas, lalo na. Kaya nga sabi ko, dito, nakikita na dito, mga kapatid. Dito pa lang. Kaya tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, na maunawaan ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Amen. At makita natin ng lubos ang mga bagay na hinanda ng Panginoon sa buhay natin. Anong pamagat ng mensahe ng Sunday, mga kapatid? Kung naalala nyo pa? Naalala nyo pa ba yung mensahe ng Sunday? Dibong? Anya? Ano yung pamagat ng mensahe ng Sunday, mga kapatid? Hello? Anong pamagat ng mensahe ng Sunday, mga kapatid? Lakasan nyo, People of the kingdom, mga kapatid. Amen. Now, in book of Mark chapter 4, ay ang pag-aaralan natin, mga kapatid. Mark chapter 4, beginning in verse 10. Okay. Tapos may mga tatalon-talonan tayo, mga kapatid, na bersikulo para hindi na tayo humaba. Mark chapter 4, and then ang final text natin ay sa Romans chapter 14. Okay. So Mark chapter 4 verse 10. Ihanda natin ating mga puso, mga kapatid. Handa na ba kayo? And when he was alone, they that were about him with the 12 asked of him the parable. Nung nagturo ang Panginoon ng isang talinghaga, isang kwento, walang nakaintindi, mga kapatid. Okay? Kaya hindi na bago na pag nagturo ang salita ng Panginoon, mayroon talagang hindi nakakaunawa. Pagkatapos yung nagturo, pumunta yung 12 sa kanya. Dahil walang nakaintindi doon sa mga tao, pati yung 12, hindi nila naintindihan, kaya lumapit yung 12 sa kanya. And he said unto them,
Unto you, yung mga interesado, mga kapatid, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. Dahil nung nagturo ang Panginoon, 12 lang yung lumapit sa Kanya na nagtanong. Okay? Yung mga naturuan niya na marami, walang pakialam kung ano na yun na ituro. Kaya yung 12 na interesado, nagtanong kay Jesucristo, ano yung tinuro mo, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, yung mystery, yung walang nakakaalam, kayo na interesado para sa inyo. Amen. So kayo na interesado sa mga interesado para sa inyo. Amen. Dahil hindi talaga nakakaintindi lahat, mga kapatid. At hindi ibibigay ng Diyos sa mga hindi interesado. Hindi ibibigay yan. Okay? Kaya, sa pagpapatuloy, sabi niya, but unto them that are without, sa labas. Sabihin natin lahat labas. Sabihin natin lahat labas. Ay baga tayo amin, ruwar. Sa labas daw, all these things are done in parables. Sa mga interesado, ipapaliwanag. Sa mga tagalabas, sabi niya, magiging misteryo lang. Kaya nga, pansinin ninyo, ang bawat simbahan, iba-iba ang doktrina. Dahil may mga simbahan na nakakaunawa sa pagtuturo ng Panginoon, at may mga simbahang din nila na pag-uunawa hanggang ngayon, tatlo pa rin ang Diyos para sa kanila, mga kapatid. Hanggang yung iba ngayon, bato pa rin ang Diyos nila. Yung iba, kahoy pa rin ang Diyos nila, mga kapatid. Amen. Na hindi nila na pag-uunawa, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Diyos. And then in verse 30, and he said, unto which shall we liken the kingdom of God? Sabi niya, paano ko ba, sabi ni Lord, mahilig magturo din si Lord paano ko ba may papaaliwanag, may halintulad yung kaharian ng Diyos? Para mas madali niyong maintindihan. Nag-iisip ang Panginoon, ano bang magandang halimbawa para yung tao maintindihan niya yung kaharian ng Diyos? Sabi niya, mga kapatid, or with what comparison shall we compare it? Dahil gusto ng mga alagad na maunawaan ang kaharian ng Panginoon, ang Panginoon, tingnan ninyo, ay naghahanap ng magandang halimbawa para yung taong interesado ay uuwing nakaintindi. Sabi ni Lord, naririnig niyo yung kaharian ng Diyos. Di nyo kayo mga data, di ba? Brother Joseph, sa simbahan nyo naririnig mo na yun, di ba? Pero sabi ni Lord, doon sa mga interesado, sabi niya, paano ko ba maipapaliwanag sa kanila na ano ba talaga ang kaharian ng Diyos? Amen. Siguro may mga interesado dito, mga kapatid. Salamat sa kalahati, mga kapatid. Sabi niya ganito ang naisip ng Panginoon. It is like, ayan, ang kaharian ng Diyos daw, para madaling maintindihan, parang ganito daw. Okay? It is like a grain of a mustard seed. Okay? Alam niyo yung maliit na buto, mga kapatid? Noong bata pa kami, nagtatanim yung mga tatay ko, mahilig sila magtanim si tatay ko. Mga gulay. Talong, mga kanya na, basta mga gulay, ampalaya. Nagtatanim din siya ng radish. Yan, kaya masarap, paborito ko din yan, radish. At ng pechay. Ayan. Mas malaki yung buto ng radish sa pechay. Yung mustard seed, ayan. Nakakita na kayo? Sino nakakita na ng buto ng mustard seed?
O so hindi pa. Parang buto ng pitsay. Ayan. Kaya alam na ninyo kung gaano kaliit. Hindi malaki yun. Napakaliit nun, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ganito ang kaharian ng Panginoon. Parang buto ng mustard seed. Okay? Para maintindihan ng mga Pilipino, kasla bukal ti pitsay. Ayan. Ipagarian ni Apo. Tingnan nyo kakabsat. Which, when it's sown in the earth, tandaan niyo yan, salitang mundo, salitang lupa. Pag nilagay mo daw yung maliit na binhi, tingnan niyo, is less than all the seeds that be in the earth. Siya daw ang bukod tanging pinakamaliit sa sanglibutan, mga kapatid, at sa mundong ito. Makikita ang kaharian ng Diyos sa mundong ito na pinakamaliit. Kaya yung iba'y walang pahalaga dito sa mundo sa kaharian ng Diyos dahil parang binhi ng pitsay, mustard. Ganun kalaki. Sa mundong ito, ganun daw siya kaliit tignan. And then in verse 32, mga kapatid, sa mundo siya ay maliit, pero pakinggan nyo. But when it is sown, pag tinanim, it grows up and becomes greater than all herbs and shoots out great branches so that the fowls of the air may lodge under the shadow of it. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. And then in Romans chapter 14, verse 17, sabi dito, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Purihin ang Panginoong Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. Ihanda natin ating mga puso bilang mga lupa na muling matamnan, mga kapatid, ng mga binhi ng salita ng Diyos. Dumalangin tayong lahat, mga kapatid, na uuwing natamnan ng binhi ng salita ng Panginoon sa umagang ito. O purihin ka, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Panginoong Isokristo, maraming salamat sa araw na ito, O Diyos, na kami po'y binigyan mo ng pagkakataon, Panginoon, na maglingkod sa iyo sapagkat maraming mga tao ngayon, Lord, hallelujah, ay gumagawa sa kanilang sariling landas. Ngunit salamat, pinagkatipon mo kami sa iyong tahanan, Panginoon, upang kilalanin ang kabutihan mo, Panginoong Diyos, at nakilayon ka sa aming mga buhay. O Diyos na mabuti at tapat, muli kaming nagpapakumbaba na anumang binhi na nayasik sa puso ng iyong mga anak, Panginoon. Lalo na, Panginoong Diyos, sa binhi na mula sa kadiliman, hallelujah. Maghari nawa, Panginoon, ang binhi ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Lord God, mas makapangyarihan ang salita mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, na maghari sa buhay ng iyong mga anak, dakilang Diyos. Pagbungahin mo ito, pagpubuhin mo ito, Lord God, at pagtibayin mo sa buhay nila, dakilang Diyos. Uwi kaming nakaunawa sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Upang makasunod kami sa utos mo, dakilang Diyos. Bigyan mo kami ng kaliwanagan sa Espiritu Santo, Panginoon. Hallelujah. I release the light of the Lord, hallelujah, to illuminate our minds. In the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah. Anumang gumugulo sa isipan, anumang gawa ng kadiliman, ay sinasaway namin sa makapangyarihan pangalan ng Panginoon. Maghari ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Maghari ka, maghari ka, maghari ka. At dalangin ko, Panginoon, ng iyong salita'y maging pagpapala sa iyong mga anak sa araw na ito. Bless your people, bless your church, Lord God. Tulungan mo, Panginoon, mga kapatid na hindi nakarating, na makasama namin sila sa susunod na gawain. Salamat.
Salamat, Lord. Pagpalain mong iyong mga anak at katagpuin ng kanilang mga pangangailangan. Salamat, Panginoon. We claim the victory, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Oh yes, sige, purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Come on, worship God. Now unto the King eternal, immortal, and miraculous, the glory, forever. Amen. So nung nakaraang Sunday, mga kapatid, August 10 ba, last Sunday, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon ay People of the Kingdom. So ngayong August 17, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon ay may pamagat na nagsasabing, inside, in the kingdom of God. Eh may mga taong hindi napapahalagahan ng paglilingkod dahil hindi nila alam kung ano yung nasa loob ng kaharian ng Diyos. Yung sinasabi ko kanina na hindi nila maiimbita kasi hindi nila alam yung maiimbita nila sa loob ng kaharian ng Panginoon, mga kapatid. Ay sa umagang ito, bigyan nawa ng Diyos ang kaliwanagan ng bawat isa na maunawaan natin ano ba yung nasa loob ng kaharian ng Panginoon. Amen. Gusto niyo bang malaman, mga kapatid? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Kailangan pahalagaan at maunawaan natin yan dahil kung hindi maganda doon, mga kapatid, wala dapat tayong interest. Kaya mahalaga na maintindihan natin, mga kapatid, para magkaroon tayo ng lakas ng loob. Bakit ako iniimbita nito? Sabi ng magulang mo, sabi ng kapatid mo, sabi ng kamag-anak mo, bakit ba pinipilit ako nito? Sabi ng mga kaibigan mo, dahil nakita natin what's inside the kingdom of God. God bless you, mga kapatid. Mabaling kayong tugawin. Sumaatin ang biyaya ng Panginoong Diyos. In the kingdom of God. Pero bago tayo pumasok sa loob, mas madali nating maunawaan kung atin munang titignan yung obvious, mga kapatid, yung madaling makita sa labas ng kaharian. Ayan. Sa labas ng kaharian ng Panginoon, mga kapatid, nariyan yung kaguluhan. Sa labas ng kaharian ng Panginoon, mga kapatid, nandiyan dyan yung kontrol ng kaaway. Sa labas ng kaharian ng Panginoon, mga kapatid, pag nandiyan ang kontrol ng kaaway, siyempre, nandiyan ang kaguluhan. Nandiyan ang paghahari ng kasalanan. Grabe nga ngayon sa panahon natin, mga kapatid, ang dami ng CCTV, ang dami pa rin gumagawa ng krimen. Ganyan kagrabe, mga kapatid, kasama ang panahon natin. Amen. Kaya dapat habang tayo ay may pagkakataon, makita nawa sa buhay natin, pag tinigyan tayo ng mga tagalabas, na tunay ng iba na ang buhay ng mga taong nakatira sa loob ng kaharian ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Amen. Nandiyan dyan sa labas ng kaharian ang hindi maayos na buhay dahil kung sino-sino ang nasusunod. Amen. Kaya nga minsan pag pumasok sila sa simbahan, dala-dala pa rin nila yung nakakala nila, sila pa rin yung nasusunod. Kaya gagawin lang nila yung gusto nila dahil ganon ang buhay sa labas.
Amen. Na walang kinakatakutan. Hallelujah, nandyan ang kahirapan, nandyan mga kapatid ang kaguluhan, nandyan mga kapatid ang napakaraming problema sa labas ng kaharian. Dahil sa labas ng kaharian, kanya-kanya. Amen. Nasa loob naman ng kaharian, mga kapatid, may namumroblema para sa lahat. Salamat sa Panginoong Diyos. Amen. Dahil, hallelujah, ayaw ng Panginoon na naghahari sa loob ng kaharian niya, hallelujah, na mayroon doong problema. Alam niyo ba, mga kapatid, Brother Richard, makinig kayo dito. Ayaw na ayaw ko dito, yung may karamdaman sa loob ng church, hanggat maaari. Kakabsat. Malungkot kayo? Magkaroon nawa kayo ng karamdaman, mga kapatid. Ang lungkot nyo. Sabi ko, Brother Amado, ayaw ko hanggat maaari sa church. Ang karamdaman ay tumatagal. Dahil noon, Billy, pag may gawain noon, pagpasok pa lang, gumagaling na. Dahil grabe ang pagnanasa nila sa Diyos. Pero ngayon kasi iba ang pagnanasa nila kagalingan. Hindi yung nagpapagaling. Pero noon, mga kapatid, ganun. Kaya sa kaharian ng Diyos, ayaw ni Lord yan. Wala kayong makitang may karamdaman, wala kayong makitang naghihirap, wala kayong makikita na kawawa sa kaharian ng Panginoon. Makikita mo yan lahat sa labas. Shall we say praise the Lord? Dahil sa labas, mga kapatid, ang kontrol ng Panginoon doon ay kung sino lang yung gustong nasain ng Diyos. Hindi kagaya pag nasa kaharian ka ng Panginoon, ibig sabihin gusto mo talaga na sa Panginoon ka naglilingkod, nananahan at nakatira. Kaya pag nandoon tayo, yung problema nyo, kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God, dahil pag inuna mo siya, nandun ka sa kaharian niya, yung problema mo, automatic, problema na ng hari, mga kapatid. Salamat sa Panginoong Diyos. So sa kaharian, gano'n. Kaya nga dito sa labas ng kaharian, yan, trabaho, nagdi, panggatang mo ti kastoy, ganyan sa labas ng kaharian. Hindi problemahin ng hari yung pangangailangan mo sa labas ng kaharian. Ano nga problema? Sikatin ang problema. Kaya nga, trabahuhin mo lahat yan. Pagkain mo, pero pag nasa kaharian ka, mga kapatid, naranasan nyo ba? Dumarating na lang yung pagpapala. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya kung ikaw ay nasa kaharian ng Panginoon. Brother Joseph, nung tinawag ako ng Panginoon, may mga pastor na nagtatrabaho, hindi ako against doon. Magtrabaho sila. Okay? Hindi ako against doon. Pero respetuhin din nila yung stand ko. Sabi ko, Panginoon, tinawag mo ako, nabasa ko yung Biblia, na lahat ng tinawag mo, hindi mo pinapabayaan, titira ako sa iyo sa kaharian mo, at patunayan mo sa kanila na hindi mo kailangan magtrabaho, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang bumuhay sa akin. At alam niyo, Brother Joseph, hanggang ngayon, hindi ako pinabayaan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Pastor, sabi mo lang yan kasi may miyembro. Noon, wala pang miyembro, mga kapatid. Naglalakad ako dito, pero ang Diyos ay maraming ginagamit sa kaharian ng mga kamay. Hallelujah. Wala akong pagkain, may magte-text, Pastor. Halika nga, ipag-pray mo ako. Alam ko na yun. Hallelujah. Gagamitin nyo ng Diyos. Sa kaharian, iba ang buhay, mga kapatid. Kaya yung mga lumalabas sa kaharian, sige, gawin nyo yung gusto nyo. Mag-aral kayo ng gusto ninyo, magtrabaho kayo ng gusto ninyo. Lahat ng problema ninyo, sige, hanapin nyo yung sagot. Kaya malalaman nyo yung mga hindi kaharian, taga-kaharian, kasi ang una nilang pupuntahan, hindi si Lord mabutanda. Ulitin ko, yung mga taong nabubuhay labas sa kaharian, hindi si Lord yung una nilang lalapitan. Takot sila, mabainda. Dahil alam nila na yung buhay nila
ay wala talaga sa kaharian ng Panginoon. Kaya yan, gagawa muna yan ng paraan. Kaya sabihin nila, sige, hindi muna ako lalapit kay Lord. At pag gumaling ako, at least hindi halata. Kaya iinom muna ako ng gamot. Pag hindi gumaling, lalapit sa doktor, lalapit sa mga nagpapagaling sa paligid, para at least hindi nila alam. Oh. Pero mamaya mga kapatid, bandang huli yan na. Lalabas na yung totoo mga kapatid, na ang tunay, kailangan pa rin natin ang Panginoon sa buhay natin at lalapit pa rin tayo sa Diyos mga kapatid. Hindi ba napapansin? Ano nga napapansin? Huli na lang sila lalapit sa Diyos pag malala na. Ano nga napapansin, Dayjay? Bakit yung buhay nila ay nasa labas ng kaharian? Ay ang solusyon nila panglabas. Ganyan sa labas ng kaharian, mga kapatid. Pero pag ikaw ay nasa kaharian ng Panginoon, kahit anong karamdaman yan, okay lang, sige lang. Panginoon, alam ko na ikaw ay nag-aalala sa akin. Alam ko na nakikita mo kung yung buhok ko ay, alam mo ang bilang ko eh. Alam mo ang nangyayari sa buhay ko. At alam mo yung nararamdaman ko. Alam ko na ako yung iniisip ko. Hallelujah. Ganyan ang buhay sa kaharian. Shall we say praise the Lord? Amen. Kaya nga, bakit may mga tao na ayaw sa kaharian? Alam mo, Brother Joseph, bakit may mga tao, Brother Richard, ayaw nila sa kaharian ng Panginoon? Simple lang. Hindi kasi nila alam ang nasa loob ng kaharian. Yun lang yun. Dahil kung lahat ng tao sa mundong ito, ayan, malalaman nila kung ano ang nasa kaharian ng Panginoon, lahat ng tao ay gugustuhin manahan sa kaharian ng Panginoon. Wala nang pinakamahalagang buhay. Pag naintindihan mo kung ano yung nasa loob ng kaharian, wala nang pinakamahalagang buhay kung hindi yung manahan sa loob ng kaharian ng Panginoon, mga kapatid. Amen. So we say, praise the Lord. Yung mga naghahari sa labas ng kaharian ay hindi maghahari sa loob ng kaharian. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Tuloy lang tayo ng Panginoon. Hallelujah, dahil kailangan nasain nating manahan sa kaharian ng Diyos. So we say, thank you, Jesus. Ngayon, titignan natin kung ano yung nasa loob ng kaharian. Amen. Ha? Yung tolda ay itutulak natin para makita natin. Silipin natin. Ganyan. Tama yan. Ginawa mo, sister. Tumingin siya, lumalapit siya. Ganyan. Sisilipin natin ang kaharian. Amen. Dahil tayo ay nasanay na sa buhay nito, na ang buhay natin yung pag gumising, magkape, da kayo, garmusal kayo, mangan kayo sa kain Mangan kayo, agkararag, ang common, o niya tero na medyo nyo, trabaho, ti bukid, nagpakanti, ayop. Dahil tati biyag tayo, di ba? Amen. Sanay na tayo doon. Sanay na, alam nyo na yun Pero kailangan makita din natin ang buhay sa kaharian ng mga kapatid. Amen. Upang maikumpara natin. Amen. Ang kaharian at ang labas ng kaharian. Amen. Natalakay yan ng Panginoong Hesus kanina na hindi ibibigay ang misteryo ng pagkaunawa sa mga mysteries, hindi ibibigay ng Panginoon sa mga tagalabas. Sandali lang, Pastor, parang lilinawin ko ito, mga kapatid. Hindi porkit nandito ka, Tagalog ka na ng kaharian. Hindi porkit gano'n Sandali lang Huwag mo sabihin, nasa loob ako ng church, kaya
taga-kaharian ako, naiintindihan ko na lahat. Makikita sa buhay mo pag naiintindihan mo yung kaharian. Makikita. Magre-reflect pag taga-kaharian. Ulitin ko, dahil iba ang buhay sa tagalabas at iba ang buhay sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Dito talaga yung worth it, mga kapatid. Dito naglilingkod tayo, nagtatrabaho tayo dito. Yan, tatanggap tayo kung anong tanggapin natin dito. Ang totoong trabaho na worth it, mga kapatid, ay ang paglingkuran yung Diyos na nagbibigay ng buhay dito sa kaharian. So we say, praise the Lord. Kung utang ang pag-uusapan, malaki ang utang natin na loob dito. Sa Diyos na pinahintulutan tayong mabuhay, at nung nabuhay tayo, mga kapatid, ano mang pagbagsak at problema, Diyos pa rin siya sa atin hanggang ngayon. Wala nang pinakamagandang buhay kung hindi siya buhay ng paglilingkod sa kaharian ng Panginoon. Sige, dagdagan mo yung palakpak mo sa Diyos, mga kapatid. Ipakita mo sa Kanya na wala nang pinakamagandang buhay. Pero hindi sa piling ng Panginoon. Amen. So sa loob ng kaharian, mga kapatid, itong pinakamahalaga, number 1. Inside the kingdom of God, ang pinakamahalaga doon sa kaharian ay ang hari. Yan. Merong totoong hari. Lahat ng mga hari, labas sa totoong hari, ay mga naghahari-harian, mga kapatid. Ay akala ng demonyo, hari na rin siya, prinsipe na rin siya. Akala ng ibang tao, hari na rin sila, prinsipe na rin sila. Pero ang totoong hari, mga kapatid, ay sinabi ko na last Sunday, hindi lamang sa pinaglilingkuran, kung hindi, mas grabe pa ang paglilingkod niya sa mga tao niya, mga kapatid. Makinig kayo. Yung mga naghahari-harian at pinuno dito sa labas, nagpapawis din yan. Yung iba nagpapawis sa pagbibilang ng pera, nagmayatan niya. Agkalkalingitan dati, panagbilang ti, kinabak ng da. Nang tumulong na jeruar, agkalingitan da. Nagpapawis sila, mga kapatid. Pero sa kabila, ang totoo talagang hari, hindi lang yan nagpapawis, mga kapatid. Kung hindi, handa din ibigay ang kanyang dugo at buhay sa kanyang mga tao. Kaya yung mga hindi nagyayaya, ang akala nyo kasing hari na pinaglilingkuran natin yung kakain ng mga naghahari-harian. Isungahan nyo nga maihawis. Mahantay yung nga nakita. Mahan nyo maihawis. Tatian mo yung nga pagserbihan tayo ito, isunat yung makinabanghaan. Dito sa hari na ito, pag naglilingkod ka, hindi siyang nakikinabang kung hindi yung mga naglilingkod ang nakikinabang. Sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid, ay iba sa labas. Sa labas, trabaho ka ng trabaho, hindi pa tapos yung trabaho mo, yung sahod mo na, yung utang mo na, yung pera mo na ubos na. Sa kaharian ng Panginoon, habang gumagawa ka, ang bendisyon ay nandiyan. Hallelujah! Gumagawa ka sa kalooban ng Panginoon at bendisyon. Hallelujah! Ganyan sa kamabuting hari. Amen! Hallelujah!
Si Brother Jarwin, hindi Darwin Jarwin, taga Mindanao sila. Nagtitinda ng mani. Paano nyo makikita ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi nyo susubukan? Ginagawa nyo pa rin kasi yung alam ninyo, dito tayo. Ang solusyon dito, mag-aral, magtrabaho. Paano nyo makita ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi kayo lalabas dyan at subukan nyo ang Panginoon kung totoong makapangyarihan? Gawin nyo yan. Sabi ko, Brother Jarwin, ba't wala ka nung last Sunday? Naaawa ko doon dahil nung nauna siyang sumunod dito kay ate niya, naiwan yung girlfriend niya sa Mindanao, sumunod yung girlfriend niya sa Mindanao, pumuntang Manila. Tapos nakita yata nung girlfriend niya yung ex. Amen. Tapos nagulat si Jarwin, hinahanap na siya. Biglang dumating dito. Pagdating dito ng babae, may laman na. Ang sarap sa karyan, no? Ganun ba sa karyan? Ganun sa labas ng karyan. Ulitin ko, ganun sa labas ng karyan. Ang sakit ko yun, no? Sa labas ng karyan, normal lang yun, mga kapatid. Okay yun. So dumating dito, sabi, Pastor, paano yan? Lalo tayong lumapit sa Diyos pag ganyan. Lumabas yung bata, inalagaan niya, lumaki, dahil nagsama na sila. Brother Rolly, hindi pa malaki yung bata, hindi pa naglalakad, hindi pa nagsasalita. Ayan na, yun sa kanya na. Ayan. Huwag yung ilista, baka mamaya may naglilista. Si Brother Jarwin, mayroong girlfriend. Hindi yun, huwag yung ilista yun ha. Tapos, nanganak. Wala silang pera pala. Pastor, pag-pray mo kami. Doon na, lumabas sa bahay nila. Kaya nga, sister, nalulungkot ako. Yung mga anak ko, bakit yung mga pinag-pray ko, Panginoon, ang dalig lumabas yung mga anak nila. Kami, gagastos ka. So, dalawa na yung baby nila. Ang babata pa nila. Hindi pa masyadong naglalakad yung isa, meron na siyang ading. So, nagre-renta pa sila ng bahay, kubo-kubo. Ang pinakamadaling trabaho niya, mga kapatid, ay ang pagtitinda ng mani. Dahil yung ate niya at yung bayaw niya nagtitinda ng buko juice tsaka pritong manok, mga kapatid. So para maiba, ang tinitinda niya naman, doon siya sa bus, ang pagtitinda ng mani. Kaya, mga kapatid, sabi ko, minsan, Brother Jarwin, wala ka nung Sunday. Pastor, pagod na pagod, sabi niya. Kasi, Pastor, kailangan kong kumayod. Dahil hindi lang kaming dalawang mag-asawa, meron pa kaming dalawang bata. Yan. Sabi ko, subukan mo ang Panginoon. Mga kapatid, lumabas ka muna sa kaya mong gawin. Ha? Subukan mo ang Panginoon. May mga tao kasi dito sa labas ng karen, pag hindi ko ginawa ito, hindi na kami kakain. Ganyan, sa labas ng karen, pag hindi ko ginawa ito, hindi ako magkakapera. Hello mga kapatid. Hindi kami mabubuhay pag hindi ko ginagawa itong ginagawa ko. Kaya hanggang ngayon nakatali pa rin sila na nabubuhay sila sa kaya nilang gawin at hindi nila nasasaksihan sa kaharian ng Panginoon na kahit wala na tayong magagawa, may kakayahan pa rin ng Diyos na higit sa kaya nating gagawin. Sabi ko, subukan mo yung Diyos. Yung mga hindi sumusunod, hindi nila nakikita ang kamay ng Diyos, mga kapatid .
Ang nakikita lang nilang gumagawa yung kamay nila. Kaya lagi silang pagod. Ibang pakiramdam dahil ramdam nila kamay nila Kaya nga sa paglilingkod sa Panginoon, kung kamay ng Diyos ang gumagawa, yung mga taong yan ay laging masaya, laging nagagalak at laging buhay na buhay sa gawain dahil alam nila, hindi sila yung napapagod. May malaking kamay na tumutulong. Ay iba, walang gana kasi sila yung pagod Pero alam niyo yung mga masasaya mga kapatid, may malaking kamay na gumagawa sa buhay nila mga kapatid. Sabi ko sa Sunday, huwag ka munang magtinda. Sabi nung mga tagalabas ng Karian, gano'n yan Patayin na dahi anak ko dahito, kunana. Yan. Mula agad na. Mga nabubuhay sa trabaho, Hindi tayo nabubuhay sa trabaho at sa pera. Nabubuhay tayo sa kamay ng Diyos. Makinig kayo, Brother Joseph, Brother Jose. May mga taong namamatay na may trabaho at may pera. Namamatay din sila. Ang tunay na buhay ay sa kamay ng Panginoon. Kahit wala kang pera, kahit wala kang trabaho, pagkasama mo ang Diyos, laging may paraan. Woo! Ano ang buhay ng tagalabas ng Karian? Ang bumubuhay ay trabaho. Nakalimutan ng Diyos. Hindi ko sinasabing huwag kayo magtrabaho, Ganyan ang buhay sa labas ng Karian. Ang bumubuhay ay pera. Ang bumubuhay ay pagkain. Hindi ko sinasabing huwag kayong kumain. Dahil pag taga-kaharian tayo, ang buhay natin, mga kapatid, ay ang Panginoong Diyos sa atin. Amen! Hallelujah! Na kahit wala tayong mga bagay na meron dun sa mga tagalabas ng kaharian, nandoon pa rin na hindi tayo pinapabayaan ng mabuting Panginoon sa buhay natin. Sabi sa praise the Lord. Ay sabi ko, Brother Jarwin, naiintindihan ko, maliliit pa yung anak mo, wala pang 1 taon, meron na kagad siyang ading, dalawa yung sanggol nila, parang kambal na nga Malaki lang ng konti yung isa. Nagre-renta pa sila ng bahay, makinig kayo. Kailangan ninyong sundin ng bilin, mga kapatid. Sabi ko sa Sunday, pwede ba huwag ka munang magtinda ng mani? At unahin mo ang kaharian ng Panginoon, Brother Jarwin. Unahin mo. At subukin mo ang Diyos. Subukin mo ang Diyos, kako. Kung gusto mo magtinda ka muna, ay mag-attend ka muna, tapos ka magtinda. Pwede yun. Pero sabi ko, subukin mo ang Diyos. Yung kinabubuhay mo dito, mga kapatid, yung sabi ng Biblia, unahin mo muna ang kaharian ng Panginoon at lahat ng tatrabahuhan natin doon ay pwedeng ibigay ng Diyos, mga kapatid. Hindi naniniwala yung iba. Sabi ko, pag-uunahin mo ang kaharian ng Panginoon, yung mga pinagtatrabahuhan ng iba ay kayang ibigay ng Diyos sa buhay mo. Makapangyarihan ng Diyos. O di service na. Ayan na, parang ganyan. Service na. O siyempre natapos na yung service. Pagkatapos ng service, doon na ako kakain, uwi na sila Wala din akong pagkain Wala pang membro din doon. Wala. Lilima pa lang sila noon. Nagre-renta din kami. Si Brother Jarwin doon sa labas ng pintuan, naghihintay. Parang ganyan, mga kapatid. Naghihintay. Kulang na lang ako, ba't? Kulang na lang sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Naghihintay siya, akala niya.
Pag nagsimba siya, akong magbigay. Kung sino bang makita laman ng bulsa ko, mga kapatid, huwag kayong iiyak ha. Hello, mga kapatid. Hindi ako mayaman. Siya ang mayaman. Hallelujah, ang tunay na mabuti, hindi ako. Siya ang tunay na mabuti. Wala akong kapangyarihan. Siya ang tunay na makapangyarihan. Hindi ko alam ang iyong pangailangan. Siya ang totoo na nakakahinga ng pangailangan. Pero sumunod siya sa lingkod ng Panginoon. Pinanghawakan niyang salita ng Diyos, pero umuwi siyang malungkot, Brother Oli, dahil awamag kayo, awamag. Akala niya, pag nagsimba siya, akong magbigay. Pero gayon pa man, yan, mamaya kapatid, kumakain na ako. Yan. Alam niyo naman yung ulam ko, adobo, na hati-hating maliliit. Mamaya mga kapatid, maya-maya, ayan. Yung pintuan na kahoy, mga kapatid, ang ingay nun. Kahoy, ay, sabi ko, ito na naman, hingi na naman ng asinto si ano kako, kaya bagoong sa harap. Minsan pagkulang ang pagluto noon, patis, hingi na naman to ng ano. Siyempre, pupunta tayo mga kapatid, mababait tayo eh. Tagakaharian tayo mga kapatid eh. Hello? Walang madamot na tagakaharian mga kapatid. May bukas pa rin anong pangalan na lang, si Manong, parang kay Brother Rolly, makintab mga kapatid. Mga kapatid, si Jerwin bumalik! At iba na yung itsura niya! Yung umuwing malungkot, sister! Sabi ko, anong nangyari? Nakadilat yung mata. Tuwang-tuwa. Sabi niya, Pastor, pumunta ka ba sa bahay namin? Sabi ko, hindi ako umalis. Ikaw lang umalis, nandito lang ako. Sabi niya, bakit ka ako? Bakit? Pagdating ko, Pastor, pag-uwi namin ng pamilya ko, sa gate namin nakasabit doon, ang daming naka-plastic, mga gatas, mga bigas, mga grocery, hallelujah! Umiiyak na nagpapasalamat tayo. Nasaksiyan niya kung gaano kabuti ang hari sa kaharian ng Panginoon. Simula noon, tuwing linggo, nandoon na siya sa gawain. Dahil sa kaharian, may mabuting hari, mga kapatid. Palakpakan natin ang mabuting hari. Meron bang mabuting hari sa buhay mo? Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya mga kapatid, alam natin, maraming pinagaling ang Panginoon, kumilos ang Diyos. It's time, mga kapatid. Sabi ko, it's time ng mga tagaloob ng kaharian ay maging proud, hallelujah, sa hari nating pinaglilingkuran. Hanyo ay babay ni Apo Jesucristo makasat. Ulitan, hanyo ay babayin, pinaimbag na Diyos. Pinagmamalaki ang hari sa kaharian. Actually, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tingnan ninyo maigi. Hallelujah. In fact, in Colossians 3:17, whatsoever you do, whether in word or in deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father through Him. Kailangan lahat ng ginagawa natin ay ginagawa natin sa pangalan ng Panginoon. Let us be proud sa school, sa trabaho, kahit saan tayo pumunta.
dala-dala dapat natin ang paggawa sa pangalan. It's time to be proud of the name of the King, Jesus Christ, sa ating mga buhay. Kasunod na nga mayawi, si babayin naman ni Apo. Tati butong da. Tawisak da ito eh. Kakasi ka lang, agsirbi ka dyan, agbannog ka dyan. Pasurutan na ka lang ni Pastor. Tikayat na, o dahil tatiyan mo yun eh. Kung dyan da duma, awan ganas na ta, sak lang, tiyan mo da sakti nakapanunot da dyan. Sakti paparami da dyan. Ha, kakabsat. Ha, anak ng Diyos. Adalang trabaho ka mag-monitor ng idalan. Adalang trabaho, kakabsat. Aramidan kayo lang trabaho tayo, kakabsat. Amen. Ang iba hindi nila may imbita sa pangalan ng Panginoon. Ang gusto nila ipakita, mahirap kasi doon. Bakit di mo sabihin sa kanila yung totoo? Na kung merong pinakamabuting paglilingkuran, ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sa buhay na ito. Naglalaing kayo dito. No, nakakita kayo sa trabaho, nagpig sa tinakon nyo, na ayapan nagbibigay yan. Ay, brad, ito, trabaho ito, ngayak dito. Naglaing di amo ni dito. Oh my Lord, pakawanan na kayo ni Apo. Dapat dito tayo, mga kapatid. Alam niyo ba yung amo namin dito iisa, pero hindi lang siya marunong magbigay ng pagpapala, nagpapagaling din siya, nag-iingat siya, nagpapatawad, nagliligtas, kompleto sa Panginoon. So, praise the Lord. Antay nga may hawis ni Jesus. Something's wrong. Dito pa kayo nabubuhay sa labas pag ganyan. Mga kapatid, sabi ng Biblia, Colossians chapter 3, mga kapatid, chapter 2, verse 10, and you are complete in Him. Woo! Naintindihan niyo ba? Kompleto tayo sa Panginoong Jesucristo. Yung mahirap mong hanapin dito, ang hirap mong hanapin dito, pag nahanap mo dito si Jesus, kompleto na ang lahat, mga kapatid. Ay, iba, hindi nila naiintindihan. Hallelujah. Sabi ko, pag nahanap mo si Jesus, lahat ng pangangailangan mo. Bigyan mo nga ng mic, yung iba, binubuksan lang nila yung mic. Bibig nila pag may mic eh. Ikalat mo kayong mic, mga kapatid. Sabi ko, pag nahanap mo si Jesus, nakita mo na lahat. Buktan naman yung mic. May mga tao, bubuksan lang nilang bibig nila pag may hawak na mic. Huwag ganon. Amen. Lalo natin buksan ang ating mga labi pag naririnig natin ang salita ng Panginoon sa buhay natin. Hangakan natin, palukatingin mo tayo. Nutigin hindi sasaw ni Apo. Kanta ka talaga, lukat na pangiwat mo ha. Hangakan natin, palukatingin mo tayo kakabsat. Ang palukating iwan tayo, yes Lord, amen Lord. Doon na tibang maganda ito sa Saudi ako. Amen Lord, mamati ang Apo. Matay tayo ka Apo. Mamati ang Apo. Ngayon kayo magtataka. Ano yung buhay ninyo paulit-ulit? Wala kayo dito. Ito'y kayo pa. Ulit ka, mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. Pero Gemma, may hangganan din ang Diyos.
Huwag sasabihin habang buhay ito, maintindihan ako ni Lord. Mag-ingat ka. So ganun na lang pag okay, okay. Pag hindi, hindi. Ganun ang paglilingkod, okay, hindi, oh. Pag nainis si Lord, mga kapatid, basahin niyo sa Bible, Brother Joseph, 7 churches in-establish ng mga alagad. 6 doon, palpak. Magbantay tayo, mga kapatid. Manahan tayo dito sa kaharian. Nakasama ang mabuting hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ang pangalan niya ay Jesucristo. Amen. Pag nakahanap kayo ng mabisang gamot, yan, ikakalat ninyo. Ay, amom, no, inumom da ito eh. Patay kayo kay Lord. Ang gagaling ninyong ibahagi. Inumom da ito eh. Dikdikin mo. Itapal mo sa muging mo. Gagaling ka. Sigurado. Samantalang nandito yung totoong sigurado, mga kapatid, na nagpapagaling ng lahat ng karamdaman. Sana simula sa araw na ito, mga kapatid, maging proud tayo sa ating pinaglilingkuran. Ano Ilocano na ba ito? Ano Ilocano na? Colossians 2:10. Ano Ilocano na? Siyak lang anan. Tingin nyo lang anan. Colossians 2:10. Kat iti panakipagmaymaysa yukinkwana inawat yumat iti anya na anay abiyag tani Kristo ti Pangulo iti amin na espiritual nga agturay ken panakabalin sa balin sama tayo ito At diba? Sa bali nga Ilocano dito, iyawawan na tayo ti kat ada iti biya bagi ni Kristo akasta. Sa bali talaga, Colossus. Sa bali dito Sa bali niya. Hindi, 2:10, bili. Ayun. Colossians 2:10. Ano sabi diyan? Ketika ada yang lingkungan alam dan Colossians 2:10. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Sa Kanya lahat ng pamamahal at kapangyarihan. At kumpleto tayo sa Kanya. Handa nga may Ilocano tayo dyan, na kumpleto. Nananay! Hallelujah! Dito tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ipakilala niyo sa eskwelahan ninyo, mga kapatid, na mayroong mabuting Panginoon. Ipakilala niyo sa trabaho ninyo, sa labas sa kamag-anak nating lahat, mayroong kompleto, mga kapatid, na kamay ng Panginoon na tutulong sa buhay. Sabi sa praise the Lord. Ganyan sa loob ng kaharian. Amen. Tingnan ninyo kung anong pinagagawa sa akin, At yung iba, mayroon din, mga, Dito, mga kapatid, sa labas ng kaharian, kaso, paghihiganti, laban,
Oo. Pag dito ka sa kaharian, John, ayan, sinasabi ko sa inyo, relax ka lang, mag-focus ka lang sa Panginoon na mabuti, maglingkod ka lang. Tingnan ninyong nangyayari. Merong mabuting Panginoon na gumagawa ng mga bagay-bagay, mga kapatid. Ganyan sa kaharian. Sila plano ng plano, kung ano-anong pinaplano nila. Hanggang ngayon, di rin nagpaplano pa rin sila. Ganyan dito, mapapagod kayo sa labas ng kaharian, sa loob ng kaharian. Ayan. Magtiwala ka lang sa Diyos. Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng pintuan. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Yung matagal nilang hanapin, bubuksan nila isang araw at makikita mo, Panginoon, ito na pala yung desire ko. Hallelujah. Pero akala ko naglilingkod lang ako sa iyo. Pero nandyan na pala yung mga pangailangan ko. Ang alam ko lang, naglilingkod ako sa iyo. Mga kapatid, unahin mo lang ang Panginoon. We are complete in Him, mga kapatid. He is the head of all principality and power. Unahin mo nga dito, pag-aaral, trabaho, pero pwedeng mawala ka sa Panginoon. May trabaho nga, wala naman kay Lord. Kaawaan tayo ng Diyos. Dito tayo sa kaharian, mga kapatid. Amen. Hindi lang buhay sa mundong itong may pag-asa. Pati buhay na walang hanggan, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Pwede nang tapusin. May dalawa pa sana eh. Pwede nang tapusin, no? Ang ganda pala sa kaharian. Ganun sa kaharian. Amen. Huwag niyo ipakita sa mga tao sa labas na ang bubuhay sa atin ay trabaho. Sabi ng Biblia kanina, lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, sabihin mo, oh, okay John, may trabaho ka. Sabihin mo, sa kabutihan ng Panginoong Hesus, kaya ako may trabaho. Kasi hindi, dito kasi, magaling kasi ako eh. Kaya alam mo naman, siyempre lalapit sila sa magaling yung mga dyan. Talpaskan. Susunod na hindi mo na alam, si Satanas na yung kausap mo, pinapayaman ka na ng demonyo dito para hindi ka napupunta sa kaharian. Hello, mga kapatid. Ang bukang bibig natin dito, mga kapatid, anuman ang ating sasabihin, anuman ang ating gagawin, ay gawin natin sa pangalan ng mabuting hari sa kaharian. Amen. Kaya dito, sa labas sa kaharian, hinihintay nila yung pangalan nilang mapapurihan. Hinihintay nila, kailangan mabanggit ang pangalan ko dyan. Kami ang dyan. Hello mga kapatid. Sa balitirinatan eh. Kami ang dyan. Kailangan pamilya namin at pangalan ko, malinaw pagkakabanggit dyan. Mali mga kapatid, ganyan sa labas ng kaharian. Hinihintay tayong papurihan ng pangalan natin dito sa labas ng kaharian. Sa labas ng kaharian, pag may ginawa tayo, gusto natin mayroong magsasabit ng medalyon at magkikilala sa buhay natin na tayo magaling, tayo bida, nakadugtong sa pangalan natin dito sa labas ng kaharian. Alam niyo ba sa kaharian, mga kapatid, kahit anong ibato nila sa pangalan natin, kahit gano'ng kasamang ibato nila sa pangalan natin, at kahit anong tagumpay ang magawa natin na maganda, mabuti at may karunungan, lagi ang gusto nating pangalan ay isang maitataas, walang ibang pangalan. Amen! Huwag niyo sabihin na magaling ang pastor doon, umatin kayo, wag. Huwag niyo sabihin mabait ang pastor doon, umatin kayo din, wag. Ang sabihin ninyo, mabuti ang Panginoon doon, magaling ang Panginoon, nakapangyarihan ang Panginoon, walang imposible sa Panginoon. Hallelujah! Ganyan sa kaharian. Dahil pangalawa ito, sa loob ng kaharian. Kailangan ipagmalaki natin ang kaharian. Iimbita natin ang mga tao sa kaharian. Amen. Dahil pangalawa, ganito. Pero bago tayo pupunta sa pangalawa,
tignan muna natin ang kalakaran sa labas. Bago ko ibigay yung number 2. Ang kalakaran sa labas, mga kapatid, ang buhay dito sa labas. Parang ganito, parang dalawa lang tagalabas, tagaloob Minsan nababaligtad ko naman, di ba? Ay okay lang. Huwag na kayo magtampo, mga kapatid. Yung mga tagalabas ng Karen, madaling magtampo kasi, kaya sabihin mo, wala na, mga kapatid, wala na. Sabihin mo, wala na. So, sa ways ng sanglibutan, kailangan dito, kailangan malinis ka. Brother Joseph, dito. Amen. Kailangan dito, perfecto ka. Kailangan dito, talentado ka, mga kapatid. Amen. Pero sa totoo lang, hindi lang sila talentado, taran pa yung iba dito, taran yung iba dito Hindi lang talent taran, marami dito, taran. Bahala na kayo dyan. Kasi wala akong sinabi Dito kailangan ikaw yung genius. Dito ikaw kailangan ng famous, wealthy, educated. Kailangan sa labas ng kalyan, ikaw yung malakas. At ikaw yung the best. Ganyan sa labas ng kaharian. Ay kapag tatakbo sila ng eleksyon dito, tinan mo, ipapakita nila yung mga plataforma nila at sa pangalan nila, tingnan ninyo, ando doon ang daming nakadugtong kung ano-anong mga gandang bagay. Kaming nagpatayo sa ganito, kayo nagpatayo sa ganyan, pinagawa namin ito, kaming tumulong sa ganito, at sa pangalan namin may doktor yan, attorney, lahat na mga kapatid. Ganito sa labas ng kaharian. Handa na ba kayo sa number 2, mga kapatid? Ganito sa loob ng kaharian. Kaya gusto ko sa loob ng kaharian, sister. Gusto ko sa kaharian, GB. Kaya hindi ako tinatamad sa kaharian. Alam niyo sa kaharian, ganito. Maayos. Amen. Dito kailangan perfecto, magaling, malakas. Dito kailangan. Pero sa kaharian, kahit ikaw ay mahina, kahit ikaw ay walang pinag-aralan, kahit ikaw ay hindi kilala, kahit hindi ka perfecto, wala namang perfecto, kahit wala masyadong talentado, kahit hindi ka mayaman, mga kapatid, at sa totoo lang, kahit ang makasalanan, ay welcome sa kaharian! Dahil sa kaharian, walang discrimination! Amen! Ang sabi ng Panginoon, hindi ang mga leadership ang pinapupurihan sa kaharian. Ang pinapupurihan sa kaharian sa Panginoon ng Panginoon, yung mga naglilingkod, yung mga nasa baba, yung mga gumagawa. Iba sa sanglibutan, mga kapatid. Sa sanglibutan, ang pinikilala yung nasa taas. Hallelujah, kawawa yung mga nagtatrabaho. Pero sa kaharian, tabi na naglilingkod ka. It doesn't matter kung sino ka. May pinag-aralan o wala. May kapagsanan o wala. Hallelujah! Hanggat naglilingkod ka sa kaharian, walang pinipili. Ganyan sa kaharian. Purihin ang Diyos. Anyo may babain. Amen. Naintindihan niyo ba ako? May mga simbahan, kailangan pag bumihis ka dito, kailangan todo bihis. Ang kinikilala yung maraming binibigay. Pero sa kaharian ng Panginoon, pantay-pantay. Di ba gusto niya yan, mga kapatid? Amen? Amen! Pantay-pantay. Hanggat naglilingkod ka, mahalaga ka, mga kapatid. Kahit sino ka pa, ano man ang iyong problema,
pag ikaw ay naglilingkod sa kaharian. Ikaw ay mahalaga. Saka dito sa labas, mga kapatid, mukha pa lang, kumikita na ng pera, Brother Joseph, Mag-smile lang ng gano'n. Tayo kasi, hindi pwede yung ngipin natin, may mga cavities eh. Sila dito sa labas ng kari, isang ngiti lang, kontrata na. Ha? Close-up smile, mga kapatid nga ng close-up smile dyan, Brother Joseph. Tingnan ko nga sa salamin, baka meron dito i-endorse ko, mga kapatid, sabihin mo. Meron kaming membro doon, pag ngumiti, talagang kumakahulang mga aso, kumaalulong eh. Di ba? May kanta dyan eh. Close up smile, mga kapatid. Kalimutan ko na eh. Di ba? Sa billboard, pera na. Ito lang po una, no? Hello, mga kapatid. Paano naman tayo? Ngayon, pabusulong man na ni nanay mo, kanti tatay mo man. Pangit ka gamin nanay. Tawa naman kayo dyan, mga kapatid. Si Insong tumatawa na, tinatawanan niya. Baka bali sa kinitatay ko, wala na, kalbukan tumat gamin. Kurang tumat ibuk mo. Ang gwapo ka kumak. Siga kumati, billboard, ti fertilizer. Hallelujah. Chipsibong. Ag is-spray. Agwarwaras, ti abono. Mga kapatid. Pero yung mga dito sa sanglibutan, kailangan maayos ka, mga kapatid. Pag tinignan mo sila, kahit utot nila, dapat mabango yata. Mga pag-itsura nila talaga, parang perfecto, mga kapatid. Magaling mag-English. Amen. Ha? Pag ngumiti, napapangiti ka na. Sumusunod yung... dahil iba yung charisma. Amen. Ay, huwag niyo akong lolokohin ng ganyan, mga kapatid. Didiretsuin ko kayo. Sa totoo nga, pag nakita niyo sila, ginagaya niyo na yung damit nila eh. Hello? Yan, dito sa labas. Pero dito, mga kapatid, amen. Mag-ayos ka lang ng damit ng maayos. Hindi mahalaga kahit gaano kaganda, basta maayos. Palda, pag babae, maayos sa lalaki, mga kapatid. Dito sa kaharian ng Panginoon, hallelujah, salamat. Bakit, mga kapatid, tanggap natin yan? Hindi man tayo kasing gwapo, kasing ganda nila. Ang totoo, mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos sa wangis ng Panginoon. Kaya huwag kang maawa sa sarili mo, hallelujah. Ipagmalaki natin ang kaharian. Ay kung sasabihin nila, paano ito, mahirap lang kami. Welcome yan sa kaharian. Naririnig niyo ba ako, mga kapatid? Paano yan, makasalanan ako? Welcome yan, tutulungan ka namin sa kaharian. Paano yan, wala akong pera? Tutulungan ka namin sa kaharian. May sakit ako, tutulungan ka namin sa kaharian. Dahil sa loob ng kaharian, walang discrimination! Palakpakan natin ang Diyos! Kaya pala sila hindi pumupunta dito eh. Gusto nilang sumama. Pwede bang sumama? Tapos sasabihin hindi pwede, mga gwapo lang doon. Akala mo naman. Sasabihin ng kaibigan ni Sister Jonalyn, Sister Jonalyn, kahit ni Oman, kay bagpang, hindi, kailangan doon, kamukha mo mga artista doon. Kaya pala ayaw nila. Huwag niyong ipaparamdam yan, mga kapatid. Naintindihan niyo ba ako? Nadamat sa loob ng kaharian. Kung paano tayo niyakap ng Panginoon. Tanggapin din natin ang bawat nagnanasa na makilala ang Hari at maglingkod sa Hari. Regardless, tulungan natin sila. Sabi say, praise the Lord! Purihin ang Panginoong Diyos. Pangatlong, mga kapatid, at last, sa kaharian. Amen. Ano man ang problema mo, ano man ang atake ng kaaway. Minsan naguguluhan na tayo, hindi natin alam ang gagawin natin sa problema natin. Ay may mga nagpapakamatay.
Ginugulo ng kaaway, hindi nila alam ang gagawin nila. Tuturuan ko kayong lahat, makinig kayong lahat sa akin. Ano man ang problema ninyo, ano mang atake ng kaaway sa buhay ninyo, pag mananatili kayo sa labas, hindi nyo yan masusolusyonan. May bus na data. Kung tumaram, brother Amado, sakit ka pa eh. Yan ang problema sa gamot. Bagakon. Iinom ka ng gamot, matanggal yung sakit ng ngipin. Sira naman sa loob. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Hindi nyo masusolve ang problema nyo pag nandito kayo sa labas ng kaharian. Dahil sa labas ng kaharian, nandyan ang kontrol at kapangyarihan ng sanglibutan at ng kaaway. Kaya ngayong iba ang pakiramdam pag naglilingkod, hirap na hirap magtrabaho sa Panginoon, walang ginagawa mga kapatid. Yan yung mga andaling guluhin ng kaaway. Dahil hindi ka kayang guluhin ng kaaway. Makinig kayo. Pag ikaw ay nasa lugar na walang bisa ang kapangyarihan ng kaaway, mga kapatid, sa loob ng kaharian ng Panginoon. Pag nagkasakit ka dito sa kaharian, baka may ginawa ka sa hari na masama. Lahat ng mangyayari sa loob ng kaharian ay pinahintulot ng hari. Ibig sabihin, alam niya kung makakasira at makakamatay sa buhay mo. I-screenin niya yon. Dito walang screen, mamatay ka na, hindi mo alam. Pero dito mga kapatid, bago dadating yung karamdaman, dadaan muna sa Panginoon. Kasi sabi niya, sige, okay, matututo yung anak ko pag nagkaroon siya ng karamdaman, hindi siya mamamatay. Dadaan sa Panginoon ang problema, dadaan ng atake ng kaaway. Pag hindi pinahintulot ng Panginoon, walang magagawa. Kaya siguraduhin nating manahan tayo sa loob na kung saan walang kontrol ang kaaway. Alam niyo yung ginagawa ko pag may sakit ako? Alam niyo yung ginagawa ko pag may problema ako? Itong ginagawa ko, papasok ako sa kaharian, lalo akong maglilingkod, lalo akong mananalangin, lalo akong magbabasa ng salita ng Panginoon. Kahit meron akong maramdaman, mangangaral pa rin ako dahil pag ginagawa ko ang paglilingkod sa kaharian, hindi makagawa ang kaaway sa buhay ng tao, mga kapatid. Ay makinig kayo lahat. Sa church, kahit anong church, karamihang ginagamit ng kaaway yung mga wala sa puso ang paglilingkod, mga kapatid. Tagal na ako dito, mga kapatid, sa apostoliko. Pag wala sa puso yung paglilingkod ninyo, mga kapatid, andyan pa rin ang kaaway na gagawa. Pero pag nandun ka, nakapasok ka sa lugar na kung saan walang kontrol ang kaaway, magbasa kayo ng Biblia, mga kapatid, na ang mga anak ng Diyos ay binabakutan ng Diyos. Nabasa niyo ba yan? Sa aklat ni Job, sabi ni Satanas, paano hindi magandang buhay ni Job binabakutan mo kasi siya Sabi ng kahoy, subukan mong tanggalin yung kamay mo sa kanya at susumpain ka niya. Pero salamat sa pagiging halimbawa ni Job, mga kapatid. Hallelujah, na kahit alisin ng Panginoon yung bakod niya, sige, wag mo lang siyang papatayin. Tingnan ninyo ganyan sa kaharian. Pag nandyan ka sa loob ng kaharian, hindi ka pwedeng patayin ng demonyo, mga kapatid. Amen! Dahil ang kaaway ay sumusunod sa Panginoon. Ngayon dito, pag lumabas ka, yan, nadumparte motor, na tire,
Nakakatakot mawala sa kamay ng Panginoon. Simpleng sakit lang lumala na. Pero alam niyo dito sa kaharian, ang dami kong alam na madalang sakit, gumagaling, hallelujah, nakamamatay ng sakit, gumagaling. Bakit? Makapangyarihan ang hari! Amen. Sabi ni Lord, sige, guluhin mo siya. Huwag mo lang papatayin. See? Ganyan kaganda dito sa kaharian. Eh at least, Pastor, bakit pinayagan ng Panginoon si Job na atakihin ng demonyo? Namatay ang anak. Inubos ang mga ari-arian at kayamanan. Nagkasakit. Pero nga ang mahalaga sa kaharian, Brother Richard, makinig ka. Hindi mahalaga yung simula ng buhay, sister. Ang mahalaga sa buhay yung dulo. Pero sa dulo nung sabi ni Lord, tama na. Hindi ako masaya na yung mga nakatira sa iyong kaharian ay kinakawawa ng karamdaman, kinakawawa ng kahirapan. Darating yung time, hallelujah, kagaya ni Job, hallelujah. Lahat ng nawala sa kanya, hallelujah, ay dinoble ng Panginoon. Dinoble ng Panginoon sa kaharian ng Diyos. Namatay ang anak, pinalitan ng Panginoon ng mas magagandang anak. Hallelujah. Naubos ang mga alagang hayop, mga kapatid, pinalitan ng Diyos ng doble. Hallelujah! Doble! Ganyan sa kaharian ng Panginoon. Kaya huwag mong ikakaiyak! Huwag mong ikakaiyak! Ang buhay natin sa kaharian ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, nung nagturo siya sa maraming tao, kasama yung mga alagad, nagturo siya. Isang talinghaga, parang istorya, parabulo, sabi nila. Pero ang Tagalog talaga ng parabola ay talinghaga. Hindi mo malalaman ang ibig sabihin hanggat hindi paliwanag nung nagturo. So nung umalis ang Panginoon, yung mga ibang tao, naiiwan na sila, akala nila, yun na yung tinuro ng Panginoon. Ang iba hindi marunong makinig ng Diyos ay may mensahe. Sabi ko, ang Diyos ay buhay, nakikipag-usap. Pero akala nila, ayan lang, makinig ka lang kay Pastor, tapos na hindi. Makinig kayo sa pangangaral, pero gusto kong marinig sa Espiritu ninyo ay nakikipag-usap. Ang Panginoong Diyos sa Espiritu ninyo, mga kapatid. Kaya yung iba hindi nababago. Kasi naririnig lang nila yung sumisigaw. Pero walang nakakonect sa Espiritu nila na nakikipag-usap ang Espiritu ng Diyos sa buhay nila. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Nung umalis ang Panginoon, sumunod yung 12. Ayan. Hello? Pag mga taga-kaharian, hindi yan na umiiwas. Sila yung mga lumalapit yan, mga kapatid. Yung mga umiiwas, may ginagawa yan na masama. Makinig kayo sa akin. Huwag niyo akong bibiruin. Pag may mga ginagawang masama, mga kapatid, minamarites ka nila, wala, hindi yan makaharap sa'yo ng malakas ang loob, mga kapatid. Hindi yan makalakamay, hindi yan pagdadaan ka, lilihis yan dahil ganon, mga kapatid. Billy, matagal na ako dito. Tao po ang ministeryo ko, tao, hindi mga kambing, hindi mga hayop. Tao. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Kaya huwag niyo sasabihin, lahat kayo, huwag niyo sasabihin na hindi ako mapapansin ni Pastor, hindi lang ako umiimik. Kaya tigil niyo na.
Nakikita ko yan. Oh, lahat. Mga kapatid. No, dito mahimik kayo, mga kapatid. Galit na yung malat sibuyas, mga kapatid. Pero yung mga okay ang espiritu, nakakangiti yan, mga kapatid. Nakakasagot pa, Sister Ara, pag iba yun. Padasam lang. Madalang paaramid mo, talikodan ka. Hindi umiiwas yung mga taga-kaharian. Kaya nung pumunta ang Panginoon dito, umupo at pagod, mga kapatid. Nakaupo kayo, lumapit ng 12. Ay, pwede palang mangaral na nakarelax, mga kapatid. Sabi ng 12, Panginoon, patungkol sa iyong pinangaral, anong ibig sabihin nun? Hello, mga kapatid. Kaya kayo na mga seryoso na naglilingkod sa Panginoon, huwag kayong maawa sa sarili ninyo. Meron kayong naiintindihan na hindi naiintindihan ng iba. Ang sabi ng Panginoon, para sa inyo ang kaunawaan ng misteryo. Ibig sabihin ng misteryo, walang nakakaalam. Misteryo ng kaharian ng Panginoon. Dahil ang mga tagalabas, pinaulit ko yan kanina sa inyo habang kong pinababasa, mga kapatid, tagaruwar, hindi nila maiintindihan ang kaharian ng Panginoon. Kaya nga, pag wala ka sa kaharian ng Panginoon na bubuhay, nakakapagod lahat. Kahit prayer meeting, pagod ka. 5 minutes pa lang, tapos ka na, pagod ka na Nakakapagod, pero pag ikaw ay taga-kaharian, naiintindihan mo na bawat ginagawa mo sa kaharian ay mahalaga. Shall we say, praise the Lord? Yung sabi niya doon sa 12 John, halika kayo dito. Hayaan niyo yung mga yan. Dito kayo. Sabi niya. Sabi ng Panginoon. Iisip siya. Ang hirap mag-isip minsan Sabi niya, ano kayang magandang halimbawang maihalimbawa ko sa inyo? Alam ninyo, hindi na lang yung 12 kausap ng Panginoon ngayon, mga kapatid, kasama na kayo doon. Yung mga tao noon, hindi nila alam. Pero buti na lang pinasulat ng Panginoon at buti na lang naglilingkod tayo sa Diyos at ngayon maiintindihan natin yung naiintindihan ng mga alagad. Salamat sa Diyos. Yung nilihim ng Panginoon sa kanila noon, sa atin ngayon ay ibibigay ng Diyos ng kaunawaan. Handa na ba kayo, mga kapatid? Itaas natin ating mga kamay, sabi natin, Lord, bigyan mo ako ng kaunawaan. Taas mo yung kamay mo, ibigyan mo ako ng kaunawaan, Panginoon, in the name of Jesus. Sabi ni Lord, mga alagad, okay na, mga kapatid, nasubrahan na kayo. Mga alagad, ano kayang, nakamagandang halimbawa, comparison na ibibigay ko sa inyo para maintindihan ninyo ang kaharian ng Diyos. Handa na ba kayo, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay parang ganito. Handa niyo yung puso niyo, mga kapatid. Parang itong isang napakaliit na buto at binhi ng mustasa. Handa na ba kayo, mga kapatid? Na kapag ilalagay mo sa sanglibutan, ay hindi mo makikita. Pag ilalagay mo sa mundo, hindi mo mapapansin, hindi mapapahalagahan, at hindi mabibigyan ng importansya. Naintindihan nyo? Sa ang kaharian daw ng Diyos sa mundong ito ay maliit lang na bagay, parang walang kwenta.
sa mundong ito ang kaharian ng Diyos. Kaya ayaw nilang manalangin ng matagal. Ayaw nilang magpuri. Wala yan, maliit lang yan. Ayaw nilang dumalo, maliit lang yan. Ayaw nilang sumunod, maliit lang yan. Ayaw nila ang tingin nila sa kaharian ng Panginoon. Sa mundong ito na mga tagalabas, ang kaharian ng Panginoon ay walang halaga. Ganyan ang kaharian ng Panginoon. Ay mga tagalabas, hindi nyo pinapahalagahan yung ministry ninyo. Ayan, ang tingin ninyo maliit lang. Delikado kayo. Hindi nyo naiintindihan ang kaharian ng Diyos. Mahalaga ang pagdalo mo. Mahalaga ang pananalangin mo. Mahalaga ang pagsasamba mo. Mahalaga ang pagbibigay. Mahalaga ang paglilingkod. Lahat ng bagay ay mahalaga sa kaharian ng Panginoon. Pwede ba buksan niyo yung mga labi ninyo para gayahin kayo ng mga anak ninyo na marunong tayo magpasalamat? Praise the Lord! Naintindihan niyo ba sa kaharian ang sabi ng Panginoon? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain. Kaya yung mga iba, ayan, pag yung ginagawa ninyo sa paglilingkod sa Panginoon na hindi nyo pinapahalagahan, ang tingin kasi ninyo ay maliit lang. Kahit ano, sige, okay na yan. Ang pagbawalis, okay na yan. At least nawalisan. Ipakita mo lang kay pastor na nadaanan ng walis ng gano'n. Alam niya na yan na nawalisan. Basta kanwari, nagkalampag tayo ng konti dyan. Narinig ni pastor yun. Alam niya na yun, may gumawa dito. Hindi gano'n ang mga taga-kaharian. Sabi ko, hindi gano'n dahil ang sanglibutan ng tingin nila sa kaharian ay napakaliit na bagay! Kaya nga hindi sila sumusunod. Sabi ko sila, mga kapatid, nasaktan ka na naman. Sabi ko, hindi yan susunod. Dahil maliit lang ang tingin nila. Tulungan tayo ng Diyos. Walang silbi ang tingin nila. Hindi yan sasama. Hindi yan gagawa. Hindi yan susunod. Ang tingin, anong magagawa niyan? Ang liit lang naman yan. Brother Joseph, matuto tayo. Amen. Ayusin natin. Dahil yung maliit na yan sa paningin ng sanglibutan, yung maliit na yan sa paningin ng mga tao, sabi ng Panginoon, pag tinanim mo yan, yung minamaliit ng sanglibutan na kaharian at tumubo, maraming makikinabang. Kaya okay lang nakantsawan ka nila yung mga hindi nakakariyan. Wala yan. Sige lang, gawin mo lang. Itanim mo lang sa kaharian. At pag lumaki yan, makikita nila isang araw. Hindi nila mapipigilan ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay kapag ikaw ay nasa kaharian. Huwag kayong magugulat dito mga kapatid pag nakabili kami ng lote namin sa labas Huwag kayong magugulat dito pag nagpatayo kami ng malaking bahay sa labas mga kapatid huwag kayong magugulat. Hallelujah, yung mga minamaliit yung ginagawa ni Pastor maliit lang yan, kaya ko yan, kaya nga next Sunday kayo nang mangaral Huwag kayong magugulat, Brother Oli. Pag makaroon kami ng brand new na SUV, huwag kayong magugulat mga kapatid.
wala kaming pambili, wala kaming kaya. Pero yung mga minamaliit na gawa dito sa sanglibutan, sa kaharian ng Diyos, ay pinamalaki. Hallelujah! Nung tinignan ko, sabi doon, yung mustard daw ay herbs. Tinignan ko kay Google, sabi ko, Google, ano bang herbs sa Tagalog? Sabi ni Google sa akin, mga kapatid, kaibigan ko yun. Ang sabi niya, damo. Damo daw. Pero meron pa siyang isang meaning doon. Ang herbs daw, makinig kayo, ay halaman na nakapagpapagamot. Tawawa ako, naawa ako, malungkot pa rin. Yung mustasa na hindi pinapahalagaan na maliit sa sanglibutan. Pag tumubo, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, siya yung pinakamalaking damo na nakapagpapagaling. Lahat ng problema mo, kayang ayusin sa kaharian. Kaya niyang pagalingin. Kaya niyang pagalingin lahat ng problema. Tulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Katrina, yayain mo na. 3 ka na kayo ha. Yayain mo ha. Kailangan natin ipagmalaki ang karya ng Diyos at kung ano ang makikita natin sa loob ng kaharian. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans, paborito kong Romans dahil ang mga membro doon ay hintil. Ang mga membro doon ay mga Hudyo. Halo. Ang sabi doon, for the kingdom of God is not meat and drink. Hindi lamang pagkain ang kaharian at kagalakan sa sanglibutan. Sabi niya, the kingdom of God is not just meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Hallelujah. May kagalakan, may kapayapaan, masaya sa Espiritu Santo. Hallelujah. Ay sabi ko kanina mga kapatid, walang sino man ang magnanasa sa kaharian ng Diyos pag hindi niya naiintindihan. Sandali lang, huwag kayo magunahan. Mga kapatid, nararamdaman ko na kayo. Pero ang tao na makaunawa sa kaharian ng Diyos, nagnanasa, hallelujah, na makarating, mabuhay, at maglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, tumayo tayong lahat, mga kapatid, hallelujah. Naunawaan natin, hallelujah, mga bagay-bagay sa loob ng kaharian, hallelujah. Wag mong isipin ang magnanasa ng kaharian, yung hindi nakarinig ng pangangaral na ito, mga kapatid. Kung merong mga taong magnanasa na mag-aan at maglingkod sa kaharian ng Panginoon, yun yung mga taong nakaunawa, yung mga taong nakarinig ng pangangaral ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo, mga kapatid? Hallelujah! 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 Matapos mong maunawaan, matapos mong maintindihan, ano ang iyong pakiramdam patungkol sa kaharian? Hallelujah! Oh, God!
mga taong nakaramdam, ang mga taong nakakita sa kaharian, ayaw na nilang mawala, ayaw na nilang mawala, ayaw na nilang mawala, ayaw na nilang mawala. Oh, hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah. Magpasalamat kayo sa Diyos. Hallelujah. May mga tao, kailangan pa nilang makatin sa gawain. May mga pastor ng ibang simbahan, kailangan pa nilang tumalo sa church natin. Pero ikaw, pinapahalagaan mo ba yung pangaral dito? Ikaw, pinapahalagaan mo ba ang Holy Ghost? Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ikaw ba ay taga-kaharian? Sabi ko, ikaw ba ay taga-kaharian? Ikaw ba ay taga-kaharian? Naiintindihan mo ba? Hallelujah! In the name of Jesus. In the name of the Lord. Hallelujah. Makikita mo yung mga taong luhaw sa Diyos. Makikita mo yung luhaw sa salita ng Panginoon. Makikita mo yung luhaw sa Espiritu Santo. Hallelujah! 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 Holy God, come on, Katrina, go get it! Hallelujah! In the name of Jesus! Hallelujah! 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 Mag-ingat ka Lord. Pag hindi niyo papahalagaan ang paglilingkod sa kaharian, ibibigay ng Diyos sa iba yan. Hallelujah! Kaya pahalagaan niyo ang paglilingkod. Mag-enjoy kayo ng kagalakan sa paglilingkod. Ang mahalaga mo ay nasa kaharian. Praise the Lord. 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 Hallelujah sa Lord ng kaharian. May mga pangyarihang hari. Hallelujah. Sa Lord ng kaharian. Hallelujah. Wow! Walang pinipili sa Lord ng kaharian. Hallelujah. Walang kapangyarihan ng kaaway. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dumalangin ka sa Diyos ngayon. Lord, narinig ko ang pangangaral patungkol sa kaharian. Tulungan mong sarili mo na huwag mawala, kapatid. Hallelujah. Lalo kang magsilbi, lalo kang magtiwala, lalo kang sumunod, lalo kang gumawa sa kalooban ng Panginoon. Masaksihan mo. Come on. May nararamdaman ako dito mga kapatid. Yung iba, parang bini ng mustasa ang tingin nila na maliliitan sila sa kaharian. Hallelujah. Huwag kang maliitan. Pag tinanim mo yan, hallelujah. Magugulat ka. Hallelujah. Binigyan mo ng luha. Binigyan mo ng luha. Ang maliit na binhi. At makikita mo ang milagro. Sabi ko, makikita mo ang milagro. Praise God! Praise God! Glory to God! Come on, glory to God! Woo! May malaking gagawin ng Panginoon!
ay malaking gagawin ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoong Jesucristo. Glory to God in the highest.